So, madalas natin naririnig sa mga katuroan, sa mga preaching, sa mga pamagat, to be ready, to be prepared. Sa pagpunta pa lang natin dito, alam ko naman nag-prepare tayo kung anong isusuot eh. O hindi na. Prepare. Basta na lang kumuha ng kung ano-anong pajama doon. Oh. May mga iba nga dito, minsan Monday pa lang, hinahanda na yung damit eh. Pinaplansa na. Amen. Excited, amen? Amen. So, prepared. Kung naniniwala tayo sa rapture, alam ba natin kung ano yung rapture? Amen. Nasaliksik na ba natin? Amen. So, sinabi naman talaga sa Bible na tayo ay laging handa. Kasi ang pagdating ng Panginoon ay parang isang magnanakaw. Darating siya sa inaasahan, in the middle of the night. So, kailan talaga natin maging handa? Pero, are we really ready? Bakit minsan naisip natin, ba't ang tagal naman? Ang tagal na nilang sinasabi yung rapture. Ang tagal na nilang sinasabi yung second coming of God, of Jesus. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin tayo. Kasi, ang Diyos lang ang nakakaalam. If we are really ready. So, dahil ang Panginoon, meron siyang compassion sa atin, alam niyang marami pang mapag-iiwanan. Kaya napapatagal. Agree ba kayo sa akin? Amen. Kasi, kung rapture na ngayon, at iba ang ginagawa natin, nagsisipi tayo, kunwari nakatingin, kunwari nakikinig. Pagtingin natin, wala na yung makasama natin. O, asan na sila? O, di ba may verse tayo? Na hanapin man natin ang salita ng Diyos, na uwaw tayo, wala na. Hanapin natin ang ating mga kasister, wala na sila. Hanapin natin ang mga church, wala na. So, ano na? Ikaw na lang. Patalastas lang yun naman yun. Sabi ko hanggang 2 p.m. tayo eh. Batiin muna natin ating katabi ng magandang umaga. Magandang umaga! Tingnan mo sa mata, baka inaangkat na agad. Aga-aga pa. Sabi natin, mas maganda ka ngayon kaysa kahapon. Mas maganda ka ngayon kaysa kahapon. Mas mabait ka na ngayon kaysa noon. Maldita ka noon ba? Dito tayo sa Exodus. Kung alam natin yung Exodus, nabasa na natin yung story ni Moses from Egypt. Exodus means redemption, freedom from slavery, pagkaalipin. Pero kung may mga nagpapatotoo naman na nag-for good na tapos paturto na lang dito. Tapos minsan nagpapatotoo na free na sila from being slave. Ay, wag naman natin tanggapin. Kasi hindi naman na tayo slave dito, di ba? Dynamic hero na tayo, house manager. Minsan nga, amo na sumusunod sa atin. Tayo na nag-instruct sa amo. Pwede tayong mag-break contract pag ayaw. Kumbaga, ang daming favor. Hindi na gaya noon. Kasi pinalaya na tayo eh. So, we are not a slave here. Ano lang tayo, napadpad lang tayo sa mas maganda. Hindi maganda rin ang Pilipinas. Payaman na ng payaman. Amen. Amen. So, dito tayo sa Exodus. Nabasa naman na natin yung si Moses. Yung paglisan nila, yung hari na pinatigas ng Lord ang puso, pinaulanan sila ng mga, kasi sabi ko sa iyo, 2 p.m. na tayo matapos kung pagkwentuhan natin lahat ito eh. Yung paglalakbay natin sa disyerto. So, nabasa mo naman natin, si David lang at Goliath yung naalala natin. Amen.
Amen. Nabasa na natin si Moses kasi napakaganda ito. It's a long way to freedom. Kumbaga yung disyerto, ang tao kasi minsan gusto lang sa promised land, yung magandang bagay sa buhay niya. Ayaw ng wilderness. Kaso sa wilderness, dito na di-develop yung personal relationship sa Panginoon eh. Dito nabuo yung Ten Commandments of God. So, lahat na yun. Ibang katuroan naman nun. So basahin muna natin ito dito tayo sa Exodus 13 verse 17 to 18. Basahin natin. When When Pharaoh Pharaoh let the people go, God did not lead them on the road through the Philistine country, though that was shorter. For God said, if they face war, they might change their mind and return to Egypt. Sa verse 18, so God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt ready for battle. Lord, salamat Panginoon sa iyong mga salita. Hayaan mo, ipaunawa mo sa amin Panginoon ang aming mga nababasa, ang aming mga napapakinggan. Holy Spirit, I acknowledge that I don't know anything. My confidence is with you alone, O God. Yes, Lord. I'm not even worthy for this calling. Pero ikaw, Panginoon, ang naglagay. Ikaw, Panginoon, ang naglalagay ng mga pwede kong sabihin. And thank you, God, for this privilege na pinagkaloob mo sa iyong lingkod. Lord, minsan sinasabi namin we are ready. But only you, God, ang nakakaalam kung ready na talaga kami. Lord, samahan mo kami sa aming paglalakbay. Sa mundong ito, Panginoon, napakahaba. Napakahaba yung aming mga tinatahak. Tulad ng mga Israelites na ito na hinango mo sa Egypt. Marami kaming mararanasan, Lord, na minsan nang papahina sa amin. Pero doon kami, Panginoon, mas nananalig sa iyo, mas doon kami mas kumakapit. Doon namin, sa wilderness na yan, doon namin inaamin sa aming mga sarili na wala kaming kakayahan. Our total dependence is with you, Lord. At doon nagiging humble ang aming mga puso. Lord, once again, thank you. Thank you, God. Ikaw ang mapupurihan sa aming pag-aaral, Lord. In Jesus' name, Amen. So, dito tayo. Sa verse 17. Ang title natin, God knows you and He has prepared you. Only God knows if we are ready. So, minsan sinasabi naman na natin na ready na tayo. Are we really ready for a greater responsibility? Halimbawa dito sa church, mga bagay-bagay na ginagawa. Actually, ako naman talaga ay nabibless sa lahat. Kumbaga may kanya-kanyang parte tayong ginagawa sa ministry. Kasi hindi nga naman lalakad ang isang gawain kung hindi kanya-kanya ng ginagawa. So, minsan talagang nabibless ako dito sa mga nagluluto. Kasi hindi naman talaga madaling gawain yun eh. You need humbleness. Kasi yun, sorry, naiyak ako. Kasi yung, yes, mababa talaga yung puso. Kasi kung ang ganda-ganda mo, tapos mamamalingki ka lang pala dyan sa baba, isda, kung ano-ano. Tapos pagdating dito, hinihingal-hingal ka. Wala man lang tutulong. Yung sasalubong sa'yo para bitbitin yung... Kasi lahat busy naman sa kanyang ginagawa. Tapos agad-agad magtagtag na. So, sa mga example na yon, doon natin makikita yung humbleness. So, are we really ready? Kung gusto natin ng more blessings na mas malaki, dapat ready din tayo sa mas malaking responsibility.
So, sa verse natin dito, di ba, sabi niya, equipped with battle. Ready for battle yung hinuguisan ko. So, God led the people around by the desert road toward the Red Sea. The Israelites went up out of Egypt, ready for battle. Siguro sa imagination natin, pag equipped for battle, sa ibang translation, army, di ba? So siguro sa imagination natin, yung mga army talaga naman, mga Armalite, Granada, talagang ready for battle. Kasi equipped for battle o ready for battle. Parang tayo, di ba? Tingin natin, ready na tayo minsan. Lord, ready na akong mag-asawa. Huwag na ako yung tingnan nyo. Lord, I'm already 52. Why take so long? Ready na ako, Lord. Eh, ang Diyos nga lang nakakaalam, ready ka talaga eh. Diba? Kasi ang Diyos yung nakakaalam. At alam din niya kung ano talaga yung gusto natin. Kaya nga sabi ko, huwag nyo na lang akong tingnan. Kasi hindi ko naman kasi hiniling sa Panginoon na kumbaga, may kanya-kanya naman tayong choice sa buhay. Kumbaga, at kung maganda naman yung reason natin, ino-honor din ng Panginoon yun. Kasi siguro di nyo na rin ako nakikitang nandito kung nag-asawa na ako noon, di ba? Ganun lang yun. Kumbaga, we need to be positive sa mga bagay-bagay. So, ready for battle. Para silang talagang ready na, may formation sila, may groups. Sa itsura pa lang nila, na ganun, parang mga army. Pero wala namang mga armas, kasi sa Hebrew, wala naman silang sinabing weapon nila. Basta, ready for battle, sabi lang. Sa mga other translation na. So, dito tayo sa, tapusin lang muna natin itong mga nilagay ko dyan, ha, bago ko balikan yung verse natin. Yung sa, so dito tayo sa, kasi magkwento muna tayo about sa Israelites para magkaroon tayo ng idea. Kumbaga, itong mga Israelites ay dati alipin sila sa Ehipto. Ngayon, ay gusto silang ilabas ng Panginoon doon from slavery. So, maraming ginawa ang Panginoon para ipakita ang kanyang power. Pinatigas niya ang puso ng hari. Nagpaulan ng mga kung ano-anong sakuna. So, dumating yung time na nilet go na nga ng hari itong mga Israelites. Tayo yung Israelites. So, bakit? Bakit hindi na lang, di ba sa verse 17, balik mo sa verse 17, Pastor. Bakit hindi na lang yung short way ang dinaanan? Oh. Through the Philistine country. It's shorter. Kasi, tulad ng sabi ko, though they are ready for battle, dressed like na parang ang itsura nila ay parang mga army na ready for battle, only God knows if they are ready. So, hindi, alam ng Panginoon na baka mag-change ang kanilang isip. So, sa ating spiritual na buhay, tayo din naman ganun, di ba? Bakit napapatagal ang mga bagay na hinihingi natin, dinidesign natin? Kasi kung nakuha na natin agad yon, alam din ng Panginoon na baka bumalik tayo sa pagiging mayabang. Kung ano-ano yung maugaling. Kasi itong story na to ay iano natin sa ating spiritual life. Slavery means hindi lang yung physical na freedom na paglabas sa Ehipto. Being a slave, tayo ng kaaway. Kung alam natin yung kaaway, slave of pride. Mga worldly desires, pleasure, material things, lust of the eyes. Di ba yun yung mga ano natin, nagpapabilanggo minsan sa tao? So, crossing the Red Sea. Nabasa na natin yon nung nasa ano na sila.
Kasi doon sila dinala ng Panginoon. So, paano sila makakatawid doon? So, dapat muna hintayin nila yung green signal. Para sa stoplight, na huwag kang apurado, na lumusog ka na lang sa tubig. Hindi ka naman marunong lumangoy. So, anong nangyari sa'yo? So, sa stoplight din, di ba, pag, bigla ka na lang tumawid, apurado ka, mas lalo tuloy either na namulta ka dahil may pulis pala sa tabi. So, ganun din naman sa buhay natin. So, parang si Abraham, di ba may pangako naman ang Panginoon na bibigyan siya ng anak? Pero napatagal. Itong si Sarah ngayon ang impatient, hindi na makapaghintay. So, pwede na yung servant na doon magkaanak muna si Abraham. Kasi ganun noon, nung unang panahon. So, mas lalo tuloy maraming mga naging problema. So, ibinigay din naman ng Panginoon yung promise niya kay Abraham. Diba? Siguro sa isip natin, tanda-tanda na paano pa niya na-enjoy. Paano pa nagkaanak si Sarah is 80 ba? 90 na. So, minsan bago tayo mag-react, kaya nga tayo nag-aaral ng Bible, kasi dapat kailangan tapusin natin, basahin natin ng maigi, then humingi tayo ng wisdom from God. Kasi ang edad naman nila noon, ang tatagal eh. Umaabot ng 200. Di ba? More 165. So, ibig sabihin yung 90 na edad ni Sarah, kung titingnan natin, ay siguro mga 35 o 40. Pwede pa. At na-enjoy din naman ni Abraham ang kanyang, pati mga apo, nakita naman niya. Kasi 65 na sino yung anak ni Abraham? Sino yung anak ni Abraham? Isaac. Nakalimutan nila. Isaac. Ayun. Diba nakita pa naman ni Abraham ang kanyang mga apo? So, na-enjoy pa rin niya. Hindi pa huli ang lahat. Amen. Ang daming, so dito sa, sige Pastor Ay, ano mo ito? Yung reasons, why does God allow us to go through the wilderness? To evoke self-awareness. Tulad ng sabi ko kanina sa prayer ko, the wilderness humble us. Kasi, sa Diyos na lang tayo nagtitiwala kung dumadaan tayo sa mga matinding pagsubok sa buhay. Though ginagawa naman natin yung mga part natin, kasi faith with action is dead, minsan dapat ibigay na lang natin sa Panginoon yung mahirap. Na huwag nang pilitin na isolve. Kasi the more na galaw ng galaw tayo, isip ng isip, paano ko kaya masolve ito, mas lalo nung hindi makagalaw ang Panginoon. Amen? Yan. To evoke God's power. So, tulad ng sabi ko sa story pa lang, pinakita niya ang kanyang kapangyarihan sa king, pinatigas niya ang kanyang puso. So, tayo din minsan, pinapatigas niya ang ating mga puso. Pero lumalambot din, ano? Maski gaano mang katigas, lumalambot din. Because nothing is impossible with God. Darating at darating, nasusuko din tayo at aminin na wala tayong kakayahan kung di dahil sa Kanya. Amen. Ang daming reklamo ng mga Israelites. Sinisisi nila at sa ano pa lang tayo pala ano. Sa crossing the Red Sea. Yung dadaan na sila. So, nagpipray ngayon hinabol sila ng mga Egyptian. Kasi inalaw din ng Panginoon doon na habulin sila. Kasi kung hindi nila hinabol, baka pabago-bago pa nga yung isip ng mga Israelites na yan. Baka ayaw pa nilang umalis.
At maski nung nasa disyerto na sila, ganun pa rin eh. So, ano pang ginagawa mo, sabi ng Panginoon kay Moses? Ba't ka pa humihingi ng tulong sa akin? Ba't ka pa umiiyak? Sabi nga sa ibang translation. Itaas mo na yung baston at idipa mo yung kamay mo, yung Tagalog. Kasi English yung akin. So, ano nangyari? Nahati yung dagat. So, nagkaroon sila ng dadaanan. So, they keep going. Kasi sumunod yung mga Egyptian. Kung hindi sumunod ang mga Egyptian na ito, makikita na din natin, alam ng Diyos eh. Though they are really look like ready for battle, alam ng Diyos ang kung sino tayo, kung ano yung laman ng puso at isip natin. Kaya nga yung wilderness, napakahaba yung kanilang paglalakbay. Freedom is a long way to freedom. So tayo din sa ating spiritual life, ang tagal-tagal. Ang tagal na nating mga Christian. Pero ang tagal. Tagal. Pero ang Panginoon, yung grace niya napaka-sufficient, di ba? By the grace of God. Hindi siya nagsasawa. So, ang dami nilang reklamo. Sana hindi na lang kami umalis sa Egypto. Buti pa doon, may nakakain na karne. Ano? So, sa Exodus 14 verse 13, but Moses told the people, do not be afraid. Stand firm, for we will see the salvation of the Lord. The Egyptians you see today, you will never see them again. Hindi mo na makikita ang mga Egyptian dati. Hindi mo na makikita sa buong buhay mo, sabi niya. Sa Exodus 14 verse 13. Kasi napakarami nga nilang reklamo eh. Mga reclamites, Israelite reclamites. Gusto ba nating maging gaya nila? Na lahat na lang ng bagay pinagreklamo? Hindi na, amen. Iba ka na. Iba ka na. Kitang-kita ko. Di ba? Kinakanta natin. So, dito sa wilderness, makikita natin na talaga nandun yung total dependence nila sa Panginoon. Kaya tingnan natin sa spiritual life natin, ang Diyos ang nagpo-provide ng mga pangangailangan nila. Siya ang nagpo-protect. Lahat. Kasi, di naman nila alam kung saan dadaan eh. Yung, wala pang Google, mga GPS noon. Di ba? Wala pang mga GPS ba? Yung mga binipindot-pindot kung saan lang yung pumunta ako. Google Map, mga. Pero ang Panginoon provide niya, ano sa araw, yung naging guide nila? Cloud of pillar. Sa gabi naman, fire of pillar. Yun. Gandang basahin eh. Nakaka-enjoy. Imbes na magbasa-basa tayo ng kung ano-ano, dito na lang kasi inaano natin sa ating spiritual life. Kung sa tingin natin ay hindi na kailangan basahin yung mga sa Old Testament, dito nga maraming natutunan eh. Then we connect to New Testament, di ba? Sa panahon na ng Panginoon. Ng Panginoong Jesus. So, yan. Si Moses, siguro tinatanong natin kung bakit hindi siya nakarating sa Promised Land. Sabi natin sa ating katabi, may panahon ka rin. May panahon ka rin. Parang si Jonah, siya yung nakarating sa Promised Land. Yung hindi inaasahan na ano lang, ala-alalay ni Moses. Siya yung nakarating, siya yung nakapasok. Si Moses kasi, si Joshua, sorry. Sa Exodus 17 verse 6, dito naman ay, di ba may rock, which is really represent Jesus sa New Testament. He is the rock, our rock. So,
itong rock na to, sa una, sa Exodus 17 verse 6, nag-obey naman si Moses. Kasi ang ano ng Panginoon ay strike the rock, di ba? So, may tubig na lumabas para mainom ng mga Israelites. Pero dito sa Numbers 20 verse 11, nag-disobey siya due to frustration. Kasi yung rebels, sinasabi na niya sa mga Israelites kasi sobra na sila. Naano na siya. So, ang nangyari, imbes na kinausap niya yung bato na gaya ng instruction ng Panginoon, in-strike na 2 times na hindi nagustuhan ng Panginoon. Pero may tubig pa rin. Kasi nga, ang sabi ko nga is, God's grace is sufficient for us. Though minsan hindi tayo sumusunod, parang yung isang magulang tulad nyo, minsan pasaway yung mga anak, sabi mo hindi mo nabibigyan ng allowance para magtanda o kung ano-ano, pero di mo rin matiis. Papadala mo pa rin. Amen. Yan. So, yan. Kaya hindi nakarating si Moses sa Promised Land. Kung titingnan natin, kung di natin babasahin yung buong story, sa tingin natin si Moses na yon. Siya yung man of God. Mula pa nung sanggol, may plano ng Panginoon sa kanya. Napatagal hanggang sa tumanda na siya. So si Joshua ngayon, yung nakapasok sa Promised Land. Yung purpose of wilderness in the life of people. Pastor, kasi yan. Tapos na tayo doon. Yan. Wilderness is a place of separation. Inano ng Panginoon ang mga Israelites from Egypt to separate from the Egyptian. Kasi gusto nga niyang mag-build ng relasyon sa kanyang mga anak. Tayo. Kaya tayo nandito ngayon. Diba? Nagkakaroon tayo ng personal relationship sa Panginoon. Though dati, at sa tingin natin, kilala na natin ang Panginoon, pag may nagtatanong sa atin, dahil yung pride andyan talaga, siyempre naman, nung bata pa ako, ganun ang sagot natin. Pag may mga Christian na nag-evangelism sa atin, yung para bang hindi maganda sa pandinig natin na ganun ang ano nila. So maybe sometimes we need to correct also yung approach natin na wag agad-agad na kilala mo na ba ang Panginoon. Yung maybe there's other way na wag diretsahin na gano'n ano sa mga nasa labas. Kasi talagang minsan mapapaisip, ba't naman nagtatanong ito? Siyempre mula pa bata ko gano'n. Kasi andun pa rin yung pride and they don't really understand. Kailangan muna yung kaibiganin mo, then unti-unti nagsishare ka, yung taas kamay, yung agad-agad mong sabihin, dahil di nakikilala sa Panginoon. Napipilitan naman yung tao, tinataas, pero yung puso niya ay, she's not really ready to act, yung ano yung mga pinagsasabi mo, kung ano yung pinipray mo para sa kanya. So, the other day, iniiwasan ka na niya. So, tulad ng sabi ko, they are really ready for battle, di ba? Yung formation nila, yung group nila, parang ready sila for battle. Parang threat sila, kung titingnan mo. Kaya nga hindi siya pinadaan ng Panginoon sa shorter way, sa mga, baka mamit nila yung mga Philistine. At laban sila. At alam ng Panginoon na hindi pa sila ready. So tayo din, nagiging threat tayo. Pag may makita tayo sa park na kumakanta, hallelujah, yung mga ganun, umiiwas yung mga tao. Nagiging threat tayo sa kaaway. But in the same way, nagiging threat tayo sa mga tao kasi tingin nila nawawala yung kalayaan at tingin nila ay tama. Pag maka-join sila, yung oras nila para makukuha mo. So nagiging threat tayo. Pag may nakikita silang
sa pag na gano'n, na nagpupuri sa Panginoon, nagpe-fellowship, umaano sila ng daan. Umiiba ng daan. Okay, parang walang nakita. Ganun yun. A wilderness is a place of separation. Sa buhay natin ngayon, as domestic helper naman tayo, hindi slave. Diba? So, it's a place of separation. Kumbaga, gawin na lang natin example yung we are separate from our family. Diba, parang yun din minsan yung ano sa puso natin. Pero, sa wilderness na yan, being away with our family, doon nakikita yung patience, yung endurance, long suffering. Ang daming nade-develop sa character natin. Na tulad ng mga Israelites na ito, habang nasa disyerto sila, maraming itinuturo ng Panginoon. Unti-unting nababawasan yung pagiging mareklamo nila. Natututo silang sumunod sa Panginoon. Pag sinabing ng Panginoon, go to the right, go to the left. Kasi minsan ang Diyos ang nagda-direct sa atin. Hindi yung gusto lang natin doon. So, wilderness, yung separation natin sa pamilya, lalo na ngayong Pasko. Di ba? Gusto mo minsan, lalo na sa mga may anak, gusto mo makasama din sila, ganun, ang saya-saya, lalo na sa Pilipinas. Kasi it's time for, maski naman hindi mga Christian, sinaselebrate din yan, nagbibigayan din. Kumbaga, pati mga amo natin, nagtutur, binibigyan din tayo ng regalo, ang iba binibigyan ng bonus. Amen! Ayan. Ready talaga tayo sa pagpapala, ano? Kailangan lagi tayong handa. May narinig nga akong kwento na may speaker daw na laging maraming laman yung wallet. Kumbaga supporter siya ng church. Ngayon ay siya yung nagsalita, medyo napahaba. Nung nasa kalagitnaan niya, binato niya ang kanyang wallet. Sa ulo yung sister. Ayun. Ang revelation pala nun, kung nasa lusana ng sister yon, sa kanya na lahat yung laman. Wow. Eh kaso, inaantok-antok na yun. Kaya nasapol sa ulo. Kasi nakatingin, malayo ang tingin. Wala naman natatanaw yung parang gano'n. Ayan, so nasapol sa ulo. Sabi nila, Pastor, pwede bang ihagis mo muli? Hindi na pwede. Kasi nga, we need to be ready. Wilderness is a place of preparation. Actually, hindi ko na kailangan masyadong paliwanag yan kasi nauna na. God is preparing us, pati title natin. Diba? Kasi hindi naman tayo basta inilalagay ng Lord kung hindi pa ready ang puso natin eh. Ang una kasi tinitingnan ng Lord yung puso, hindi yung talino. Kasi wala naman tayong talino eh. Ang Lord lang naman talaga nagsusupply sa atin eh. Tulad ko, ano naman malay ko sa ganito? Diba? Lalo sa mga bagay-bagay na oo. Lahat tayo. Sino mag-akalang nakatayo na tayo ngayon dito? Amen? But our confidence is with God at hindi pwedeng hindi tayo sumunod. Yung injection ng kaaway na, uy, para kang ano dyan. Huwag natin pakinggan. Minsan may maginagamit siyang tao to distract us. Resist that. Walang kakayahan ng mga ganyan sa buhay natin. Ang Diyos ang naglagay sa atin dito to. Kasi yung wisdom na hindi naman tayo perfect. Diba? Maski naman nagkakamali, may halimbawa, pangalan ng tao. Alam natin, pero iba yung nasabi natin.
So, understood na yon. Nasa inyo na kung na hindi man lang kayo nagbasa o ano. So, you have the right to correct me. Hindi ko naman ipipilit dahil alam kong nagkamali ako. O. Diba? Ganun lang yun. Yan. Yan. Maraming mga revelation sa buhay natin. Maraming pag nag-iisa na tayo. Kasi may time din na dapat may quiet time tayo eh. Yung one-on-one to God. Lalo na pag marami tayong mga suliranin sa buhay. So, our total dependence is with God. Sa Kanya tayo. Kasi minsan kung i-share mo na agad sa kaibigan mo, either na she will compromise, imbes na gumaan yung pakiramdam mo, mas bumikat. So, gaya ng lagi nilang sinasabi, piliin natin minsan yung pinagsasabihan natin yung mga personal na struggles natin. So, the best talaga ay sa Panginoon muna. Kasi siya lang naman yung nakakaalam, nakakilala sa atin. So, dinadala tayo ng Panginoon minsan sa ganito, mga pagsubok sa buhay. Sa wilderness, tulad ng mga Israelites. Kasi nga gusto niya magkaroon tayo ng good relationship sa Kanya. Ma-develop yung natin. Sa Exodus 6 verse 7, I will take you as my own people. I will be your God. Then you will know that I am the Lord your God who brought you up from under the yoke of the Egyptians. So, ano natin lagi na sa mga naririnig natin mga salita ng Panginoon, pag nasa labas tayo, pag dumadaan tayo ng mga problema, sinasabi natin, pag mga stand firm, lagi lang tayong tumayo, stand firm with God, di ba? Be still and know that He is God. Alam na alam natin yung mga word na yan, yung mga minemeditate natin, nakaka-encourage sa atin. Kasi hindi naman natin laging dala-dala yung Bible natin na pag umaano na tayo sa matinding pagsubok o mga bagay-bagay na encounter sa buhay ay bubuklatin mo muna yung Bible o mag-search. Kumbaga maganda talaga yung meron na nakalagay sa puso mo. O, sa isip, sa puso, na pang ano muna talaga sa mga ano natin sa buhay. Kaya nga, building a relationship with God eh. Kasi paano mo masasabing ganon ang relasyon mo sa Panginoon kung wala ka man lang matandaan na salita niya. Ni isa, wala. Ha? Ganun lang. Roll on the verse. Wala, nakatingin ka pa o tingin dyan. May mga nakasulat naman. Huwag naman. Meron naman maiksi. Jesus wept. Oh. Diba? So, tulad ng sabi ko, nagiging threat tayo sa mga tao. Tulad ng mga sundalong ito. Balikan na natin ngayon yung ating verse. Sa Exodus 13 verse 17 to 18. Oh, marami na ako masyadong nasabi. Bakit nga minsan pinapatagal ng Lord yung mga victory natin? Lord, ba't ang tagal naman na maayos yung ng agwatan namin ng asawa ko? Ba't ang tagal naman na mapagtagumpayan ko ito? Ang tagal naman na, though hindi natin natatanong ang Panginoon sa ating sarili, di ba? Sa ating sarili, of course, we don't have that right to question God. Alam natin yon. Pero minsan sa ating sarili, Lord, ba't ang tagal? Ba't ang tagal naman gumaling itong daliri ko? Ganun mga simpleng bagay. Sa tingin mo, simple. Pero ang hirap magtrabaho na may dinaramdam, di ba? So, sa mga bagay na yan, Lord, ba't ang tagal ng healing? Every Sunday naman ay pinagpipray. Hinihilot naman. Pero gumagaling, di ba? At doon natin nakikita yung power ng Panginoon. Yung miracle. Kasi minsan, pag di mo na pinapansin, ina-ignore mo na lang, doon mo naman makikita na gumaling na pala. Amen.
Tulad din ng mga relasyon. Tulad din ng mga relasyon. Sa mga broken relationship. Lalo na sa family. Sobrang bigat mo. The more na inaayos natin, the more na ganyan, the more na walang nangyayari, mas lalong nagagalit ang isa't isa. Pero pag tumahimik na lang tayo, di ba? The battle is mine, sabi nga ng Panginoon eh. Hindi naman kailangan lagi tayong lumalaban. Tulad na yung pick ng mga imbes na sa shorter way, na masagupa sana nila mga Philistine, pinadaan na lang niya sila sa rape. At doon din niya pinakita ang kanyang kapangyarihan. Kung paano nahati yung dagat. I will take you as my people, sabi ng Panginoon. So ano yung sabi ng Panginoon kay Moses? Be your God. Bakit ka pa humihingi ng tulong sa akin? Ba't ka pa umiiyak? Bakit di mo na lang itaas ang baston mo? Baston sa Tagalog yung rod, di ba? Yan. Tinaas niya. So anong nangyari sa dagat? There is miracle. At doon, at dito sa Exodus, makikita natin that God is demonstrating His power para maging humble yung ating mga puso. Dahil tayo, minsan, mayayabang. Sila pala. Kasi tayo pinahumble na ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga tayo nandito dahil totoo na tayo. Amen. Wala na yung mga reclamites. Hindi na tayo slave ng mga ganon. Pinalaya na natin ang sarili from being slave of reclamites. Marmaring. Gustong gusto pa ba nating narinig yun? Israelita kasi ako kasi kaya mareklamo pa rin ako. Yun na ba yung tatak na gusto natin? Hindi naman. Mama daw. Ayan. Inaantok na si sister. Okay lang yan. Lahat naman kasi tayo ay puyat. Amen. So, flexible naman tayo. So, yan. Anong sabi ng Panginoon kay Moses? Ano bang ginagawa-gawa mo dyan? Itaas mo na ang iyong baston. So, nung itinaas na, anong nangyari? Nahati ang dagat. Yun yung mga drama natin pag anniversary. Blessed na blessed ang manonood. May konting patawa. Si Pastor Alerma, si Moses. Napaka-anointed, grabe. Ano na ba role ko noon? Hindi woman naman ako. Gumapang ako sa ground. Ayan. Ganda, di ba? Gandang i-portray talaga si Moses. Nagkakaroon talaga ng power. Kita natin yung mga Israelites, dala-dala yung mga ari-arian, mga manok. But actually, dala din nila is gold and silver. Dala-dala nila yon. Pero siyempre sa disyerto, wala naman silang mapagbentahan. Para ibili sana ng pagkain nila at wala ding mabilhan. So talagang nandun yung total dependence nila sa Panginoon. Na nagpo-provide, nagpo-protect, lahat na. Yan. So tayo tapusin ko na. So tayo sa ating buhay. Imbes na nagreklamo lang tayo, nawawala na ng pag-asa, yung parang napaka-hopeless ng buhay natin. O, may isang kwento ulit. Yung died at 60, buried at 80. Ba't ang tagal naman? Namatay nung 60, tapos 80 pa binurol, nilibing. Yung pala, nung 60 na siya,
tumigil na siya sa pangangarap. Yung magkaroon ng goal sa buhay. Tingnan niyo si Pastora Ler, may ilang taong ka na, Pastora? Diba, sabi ko 60? Tingnan niyo, sobrang, died at 60, buried at 80. Kasi may mga taong 60 na, nakala, nasa retirement age na sila, nakaupo na lang sa tumba-tumba. Naghihintay na lang na darating yung mga apo o anak, o magpadala yung anak. So, wala na rin silang mga activities na sinasalihan para sa Panginoon. Pero in fact, ang paglilingkod sa Panginoon ay habang buhay. Na habang malakas pa tayo ay maglingkod pa rin tayo. Example din natin si Red. Kung titingnan natin, siguro sa tayo, kung tayo siguro yung ganong edad, may maganda naman na ano na sa Pilipinas, mga anak. Pero ba't pinipili pa rin yung nandito, umaakyat dyan sa hagdan? Diba? Galing sa airport, diretso na agad dito na magtuturo. Bless. Kaya ang alam ng Panginoon eh. And God is preparing us para maging katulad din nila. At alam ng Panginoon if we are really ready for that responsibility. Amen. If you want a greater blessings, greater responsibility. Sige, tapusin ko lang to, Yan. So, tulad ng sabi ko, pag tayo ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok sa buhay, yung parang nagiging ano na tayo, tulad ng ginawa ni Moses. Okay. Yan, napakabait yung mga anak ng Diyos. They provide, they protect. Amen. Kasi kawangis na tayo ng Panginoon. Na ano na tayo, sa wilderness ay bumait na tayo. Kaya pag nakikita natin nilalamig yung ating kapatid, pag nagugutom, pag inaantok, yan ang unan. Ayan. So, tulad ni Moses, anong ginawa niya? Tinaas lang niya ang kanyang rod at nagkaroon ng miracle, nagkaroon ng way para makadaan sila. They keep going through kasi alam nilang sinusundan sila ng mga Egyptian. At talagang ginawa yun ng Panginoon to keep them going through. Kasi kung hindi niya ginawa yun, baka may mga babalik pa. Dito na lang ako. Maski maalipin na lang ako habang buhay. So, ang Diyos ang nakakaalam kung ano yung laman ng ating isip at puso. So, if we are struggling of something, ang pwede lang naman natin gawin is to raise also our hand to God, di ba? Tulad ng ginawa ni Moses, raise the rod. At nagkaroon ng way. So, tulad ng sabi ko, sa ating mga buhay, lahat naman tayo, walang exempted. May mga bagay-bagay tayong dinadaanan. Mga suliranin, amo, kung sino man. So, instead of salita lang na tayo salita ng mga negative, why don't we just raise our hand at hayaan na natin yung Diyos ang kumilos? There are some battles na hindi naman talaga natin kailangan lumaban. Just wait for God. Magkaroon tayo ng total dependence. Sige, kantahin natin yung Living Hope. Bakit tumahimik kayo? Ba't ka tumahimik kayo? Ay, tapos na daw. Hindi ko naman pabutin hanggang 2 p.m. ko. I know. We have a lot of responsibilities. At magpa-practice pa sila mamaya. So God, thank you God for this message na binigyan mo sa amin. Salamat Panginoon for leading us for a long journey. Yes, Lord, we know you have a purpose
for everything. Though sometimes we are thinking that we are ready. Ikaw lang, Panginoon, nakakaalam kung talagang handa na ba ako. And through this wilderness, oh God, na nararanasan namin, doon namin mas nararamdaman ang pagmamahal mo sa amin. Dito kami napabago. Though we are freed from being slave in Egypt, there's something more you want from us. That's why you take us for a long way. Instead na dun sa short na lang kami noon. It's a long way to freedom. Pero dito namin nakita ang iyong protection, ang iyong provision. At dito namin mas nakilala ang aming mga sarili. Nagkaroon kami ng self-awareness kung sino ba talaga kami. Meron na ba talaga kaming pusong hanggang pasako, hanggang sumunod? There's a lot disobedience, Panginoon, na nagagawa namin. And we need to accept that. Hindi rin kami na iba kay Moses. Ang maganda dito, Lord, binibigyan mo kami ng chance. Kaya ibinigay mo ang iyong mga salita na ito dahil ayaw mo nang matulad kami sa kanila. Sa pagdating ng Panginoong Jesus, pinalaya mo na kami from being slave sa mga kasalanan namin. Mga inuudyok ng demonyo sa aming mga isipan, mga negative na dahilan para mas napapatagal pa ang aming paglalakbay sa wilderness na ito. Lord, hindi kami papayag na hindi namin marating ang iyong pinapangakong lugar para sa amin. Hindi kami papayag, Lord. Hindi kami papayag. Thank you, Lord, for your compassion. Sa Pasko, sa darating na Pasko, Panginoon, you can feel the separation from our family. Na gusto man namin silang makasama, ay andito kami ngayon. Nagsasakripisyo for them. And at the same time, naglilingkod sa iyo. Dito namin mararamdaman, Panginoon, yung pag-ibig mo. Though malayo kami sa kanila, ikaw yung gumagabay sa kanila. Ikaw yung nagpapadama ng mga pag-ibig, yung pagmamahal namin sa kanila. Ikaw yung mayakap sa mga mahal namin, sa mga anak namin, sa aming mga magulang, kapatid. Ikaw ang yung mayakap, Panginoon, nagpapadama ng aming pagmamahal. And there is always hope for us, Lord. Hindi forever na hindi namin makakasama ang mga pamilya namin ito. Mararating at mararating din namin kung ano ang aming goal. Kung ano yung pinangako mo sa aming mga buhay. Maybe sometimes we are asking, but ang tagal-tagal ko na dito sa Hong Kong. Dahil may gusto ka pa gawin sa amin, Lord. Kaya dito pa rin kami. Ang dami pa kasi namin gustong gawin. Jesus Christ, my living hope.
hope is with God. Siya lang yung may kakayahan sa ating mga buhay. Pag natin ipilit yung mga gusto natin gawin, dahil wala din mangyayari. Mas lalo lang napapatagal ang paglalakbay natin kung yung i-insist natin yung mga bagay na dinidesire natin. All we need to do is to follow, obey, kung saan man tayo dalhin ng Panginoon. Yes, Lord, thank you for this day, for your words. Thank you, God, sa iyong mga anak na nakinig at hayaan mong magkaroon ito ng impact sa kanilang mga buhay, sa aming buhay, sa aming mga paglalakbay, na alam kong matagal pa, pinapahaba mo pa ang aming buhay. Ikaw yung mag-guide, magdadirect sa amin kung ano yung tama namin gawin, at kami ay handang sumunod, Lord. With humble heart, we believe, we trust in you, our life, we surrender everything on you. Hallelujah. Thank you, God.